Magandang araw sa iyo. Okay, mukhang napaka-interesante nitong topic natin ngayon galing sa mga material mo. Itong konsepto ng person of peace. Oo nga eh. Kasi parang based sa Luke 10, Matthew 10, saka Acts, hindi lang ito tungkol sa, alam mo yun, pagiging friendly. Ano ba talaga yung kakaiba dito? At bakit mahalaga lalo na ngayon? Parang ang hirap minsan komunikta, no? Tama ka dyan. Bale, ang tutok natin ngayon, himayin natin tong estratehiya na to. Yung ideya ng paghanap ng taong inihanda na ng Diyos. Inihanda na, okay. Oo, para maging tulay sa isang community. Medyo luma na raw itong prinsipyo, pero madalas daw makaligtaan yung lalim nito, yung potential. So, titingnan natin yung kahulugan nito sa Biblia, saka yung mga example sa Acts, para mas maintindihan mo. Sige. Simulan natin sa definition. Ano ba talaga itong person of peace o POP? Sabi mo nga, hindi lang basta mabait. Eksakto. Hindi lang siya yung basta tumatanggap sa iyo bilang tao, ang pupop, galing dun sa Luke 10:6, yung Huios Irenes. Yun. Yung anak ng kapayapaan. Oo, anak ng kapayapaan. Ito yung tao na parang bukas na talame yung kaloogan sa mensahe ng Diyos. Sa kabuuan, sa paghilom, pagtanggap, sila yung parang gateway. Gateway, na gusto ko yung term na yan. Parang susi. Oo, parang susi na inihanda na kasi hindi lang nila tinatanggap yung mensahero, pati yung mensahe, tapos sila pa mismo yung nagiging tulay para maabot yung network nila. May espiritual na paghanda ng nangyari. Okay, gets. Tapos may mga binigay kang examples, di ba, sa Acts para mas maging konkreto sa isip natin. Oo, importante yung mga yon. Nariyan si Cornelius sa Acts 10. Isipin mo, Romanong centurion yun. Oo nga, no? Hindi basta-basta. Hindi. Tapos naging daan siya para, alam mo yon, formal na maabot yung mga hentil. Yung mga hindi Hudyo. Malaking bagay yun noon. Wow! Tapos si Lydia, Acts 16, negosyante siya ng mamahaling tela, yung purpura. Sa pamamagitan niya, parang dun nag-umpisa sa Pilipi tapos kumalat sa Europa. Grabe, ang laking impact. Saka syempre yung Ethiopian eunuch sa Acts 8, mataas na opisyal din yun. Dinala niya yung mensahe pabalik sa Africa. So, yung pattern, hindi lang sila nakinig. Naging catalyst sila. Catalyst, oo. Sila yung parang nag-trigger ng mas malaking pagbabago, no? Hindi lang passive receiver. Eksakto. Active role talaga. Kung ganon, paano mo naman sila makikilala ngayon? Sa panahon natin, based dun sa mga material mo, may mga palatandaan ba tayong pwedeng bantayan? Meron. 3 C ang binabanggit doon para mas madaling tandaan. Bale, una, connection. Ito yung pagtanggap sa mensahero. Connection. Okay. Yung bukal sa loob yung pagtanggap sa'yo. Hindi depensibo, hindi isnabero, may genuine connection kayo. Pangalawa, Content. Pagtanggap sa mensahe. content. So yung mismong dala mong idea, Oo. may nakikita kang parang espiritual na pagkauhaw. Open sila, curious, nagtatanong. Kahit hindi pa nila alam lahat, hindi sarado yung isip. Gets. Tapos yung pangatlo? Yung pangatlo, community. Pagtanggap sa misyon. Ito na yung pagiging gateway nila. May influence sila sa network nila, pamilya, kaibigan, trabaho, tapos natural nilang sinishare or ini-introduce ka. Kasama na dito yung pagiging hospitable, pagbubukas ng pinto, ng network. Connection, content, community. Okay. Mas madaling tandaan nga. Ngayon, ano yung practical na epekto nito para sa'yo na nakikinig? Paano nito babaguhin yung approach mo, lalo na kung parang feeling mo ang hirap pumasok sa isang grupo o laging may resistance? Dito na papasok yung prinsipyong follow the favor. Nasa sources mo rin yan eh. Follow the favor. Sundan yung biyaya. Oo, parang ganun. Imbes na ubusin mo lahat ng energy mo dun sa mga taong halatang ayaw o lumalaban, mas strategic daw na hanapin mo yung isa o dalawang tao na may pagtanggap. Yun yung POP. Okay. Mas focused. Oo, kasi yung pag-invest mo sa kanila, yun yung pwedeng magbukas ng pinto sa mas marami pa. Hindi ito tungkol sa pamimilit, kundi sa discernment.
pagkilatis kung saan nauna ng kumilos ang espiritu. Yung sinabi mong prevenient grace kanina. Yun nga, prevenient grace, yung biyaya ng Diyos na nauuna pa sa atin. So, hindi lang ito tungkol sa dami ng effort mo, pero sa talas ng mata mo sa paghanap ng POP at pangsunod doon. Okay. Malinaw yung ideya ng follow the favor. So, hindi ito paghahanap ng shortcut, pero parang pagiging mas matalino sa paggamit ng resources, oras, lakas. Tama ba? Pagkilala kung saan may biyaya na. Eksakto, yun. Ang takeaway dito para sa'yo ay yung kahalagahan ng pagiging mapanuri, sensitibo sa mga tao sa paligid. Oo, saka pagbabago rin ng mindset na hindi ikaw yung bida na kailangang mag-umpisa ng lahat from scratch. Okay. Hindi solo flight. Hindi. Ikaw ay kabahagi lang sa ginagawa na ng Diyos. Kaya siguro ang iiwan naming tanong sa'yo para pagnilayan mo. Sa mga nakakasalamuha mo araw-araw, sa trabaho, sa kapitbahay, sa org mo, o kahit sa pamilya, meron ka bang nakikitang possible person of peace? Yung taong may kakaibang openness. Oo, yung may ganong klaseng pagtanggap na baka hindi mo pa napapansin dati. Ano kayang posibleng magbago kung susubukan mong kilalanin at samahan yung taong yun? Hindi para pilitin, kundi para lakaran kasama. Anong tingin mo?